Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan, siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob, purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya ay papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Ang mabuting balita. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat! Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw.
Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila, pagkatapos sila'y nagbalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Katangi-tangi si Lucas. Malaki ang naiambag niya, ang naitutulong niya sa ating pananampalataya. Sa kanyang mga sinulat, 2 volumes ang kanyang sinulat na nasa Biblia natin. Ang una ay ang kanyang ebanghelyo. Doon sa ebanghelyo ni Lucas, doon nakalagay ang simula ng buhay ni Jesus mula sa paglihi sa kanya hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. At ang pangalawang volume ay ang Acts of the Apostles, gawa ng mga apostol. Dito naman ay sinusubaybayan natin ang unang mga hakbang ng simbahan mula sa pag-akyat ni Jesus sa langit hanggang sa pagpahayag ni Pablo sa Roma. So, ito po yung 2 aklat na sinulat ni Lucas. At marami sa atin ngayon ay may alam tungkol kay Jesus at tungkol sa simbahan dahil po sa kanyang sinulat. Ngayon po ay ang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Yan yung katapusan ng ebanghelyo ni Lucas na ating marinig sa ating ebanghelyo ngayon. At yan din yung simula ng Acts of the Apostles na ating marinig sa ating unang pagbasa. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, naging kasama pa siya ng mga alagad dito sa lupa ng mga 40 araw. Patuloy niyang tinuturuan ng mga alagad. Patuloy niyang pinapalakas ang loob nila. Patuloy siyang nagpapakita na siya nga ay ang namatay at muling nabuhay. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay bahagi ng kanyang glorification, ng kanyang kaluwalhatian. Doon kasama na siya ng Ama, nakaluklok sa kanan ng Ama. Pero babalik uli siya. Yan yung paalaala ng 2 taong tumabi sa mga alagad na nakatingin habang si Jesus ay umakyat sa langit. Alalahanin niyo, babalik uli siya. Hindi lang natin alam kung kailan. At huwag na natin sikaping alamin pa. Kasi Diyos lang ang may alam niya. Sa halip na mag-speculate kailan ba babalik si Jesus, ang mahalaga ay gawin natin ngayon ang ipinapagawa niya sa atin. Kasi bago siya umakyat sa langit, may misyon na iniwan sa atin. At ang misyon ay maging saksi tayo ni Jesus. Ipakilala natin siya sa mga tao. Ipaabot sa kanila ang mabuting balita na niligtas na tayo, na mahal tayo ng Diyos. Kaya may 2 hamon po sa atin ang kapistahang ito ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Una pong hamon sa atin, abangan ang kanyang muling pagdating. Dadating uli siya. Kaya nakatingin tayo sa langit. Hangarin natin na makakasama tayo uli ni Jesus. Pero habang nakatingin tayo sa langit, habang inaasam-asam natin kung saan tayo pupunta,
ginagawa natin ang inihahabili niya sa atin. Kaya yung pangalawang hamon sa atin. Ipakilala ang pag-ibig ng Diyos sa mundo na dinala ni Jesus sa atin. Ipakilala si Jesus. At ngayon po, marami pang mga taong hindi nakakakilala kay Jesus. Habang nakatingin tayo sa langit, nakatungtong naman tayo sa lupa. Hangarin natin ang langit, pero ginagawa natin ang ating misyon dito sa lupa. Ang misyon na ipalaganap ang mabuting balita ay para po sa lahat. Hindi lang para sa mga specialist group ng simbahan, ng iba'y nakatingin lang. At ngayon, maaari nga tayo talagang makatulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kaya ang araw ng Ascension Sunday, yan din po yung World Communication Sunday. Sa pamagitan ng communication, nagiging bahagi tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita. At ngayon po, ang communication ay hindi na lang TV, hindi lang radio, hindi lang periodiko o kaya mga newspaper. Bahagi rin ng communication ay ang cellphones, ang internet. At dito maging bahagi tayo ng pagpapaabot ng mabuting balita. Kung TV lamang, radio at newspaper, tayo lang ang tagatanggap ng mga nakasaad doon. Pero dahil sa mayroon na tayong cellphones, hindi lang tayo tagatanggap, tagabigay din tayo, tagapagpadala din tayo ng balita. Pero anong klaseng balita ba ang pinapadala natin? Sana po mabuting balita. Maraming pwedeng gawin sa communication. Pero bigyan lang natin ng pansin ang ilang mga bagay. Una po, sana ang communication ay makatulong sa atin upang makuha natin ang mensahe ni Jesus, upang magpaalab sa atin sa concern natin sa kapwa, upang makuha natin ang katotohanan. Kaya maging mapili tayo sa mga balitang tinatanggap natin. Maging mapili tayo. Hindi lahat ng makikita natin ay pwede nating tingnan. At sa totoo naman, maraming panahon nasasayang sa paggamit ng cellphone. Nalululun tayo sa bisyo. At isang bisyo ngayon na laganap ay ang bisyo ng paggamit ng cellphone. Walang control. At salip na nakabubuti sa atin, nakasasama pa sa atin. Hindi natin nagagawa ang ating tungkulin. Nagkakaroon tayo ng maling mga ideas. Nagkakaroon tayo ng maling balita dahil sa hindi tayo naging maingat sa paggamit nitong paraang ito ng technology. So isa po, maging maingat tayo. At pangalawa, sikapin natin na gamitin din ito upang ipaabot ang mabuting balita. Huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot na manindigan sa katotohanan, na magsalita din tungkol sa mabuting balita, tungkol sa mga mabubuting mga bagay. Kaya ipasa natin, hindi fake news. Ipasa natin ay ang mga tunay na news. Ang mga balita tungkol sa Diyos, tungkol sa pag-ibig, tungkol sa katarungan, yan yung ipasa natin. Gamitin ang cellphone upang ipakita ang ating pagmamalasakit sa iba at upang ipahayag ang katotohanan at ang mabuti. Sa ganitong paraan, tinutupad natin ang habilin ni Jesus na magpatotoo sa Kanya sa mundong ito. Kaya habang nag-aantay tayo sa Diyos sa Kanyang muling pagdating, habang hinahangad natin ang Kanyang kaharian, ngayon ay nagsisikap tayo na mas maging mabuti ang mundo sa pag-communicate ng magandang balita
ng kabutihan, ng katarungan, ng katotohanan. Kaya gamitin natin ang pamamaraang nasa kamay natin para makagawa ng kabutihan.